Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito, ang ating babasahin ay tungkol sa aklat ni Jeremias. At ayon sa Jeremiah chapter 1 verse 4, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Amen. Praise the Lord. O narinig niyo mga anak, ang Diyos ang pipili sa atin. Bago pa tayo ipinanganak or ipinaglihi, pinili na tayo ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Kaya hindi ikaw mga anak ang pumili sa ating mahal na Panginoon, kundi ang ating Diyos na buhay ang pumili sa atin. Katulad ng pagpili ng ating mahal na Panginoon kay Jeremias. Si Propeta Jeremias ay nabuhay noong huling bahagi ng ika-7 siglo at unang bahagi ng ika-6 na siglo before Christ. Sa loob ng kanyang mahabang paglilingkod, binabalaan niya ang bayan ng Diyos tungkol sa kapahamakang darating dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at sa iba pang mga kasalanan. Kasi ayon sa Jeremias chapter 1 verse 16, paparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Tumalikod sila sa akin. Naghandog sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang mga kamay. Ganon kagalit ang ating mahal na Panginoon sa kanyang bayang Israel nung sila ay nagtaksil sa ating mahal na Panginoon. Nung sila ay nagsamba ng mga Diyos-Diyosan na gawa lamang ng mga tao. Mga anak, alalahanin natin palagi kung sino ba talaga ang may gawa sa atin. Di po ba? Nag-iisa lang ang may gawa sa atin kung di ang ating Diyos na buhay. Si Yahweh, ang ating mahal na Panginoon, ang may gawa sa atin. Kaya nararapat lamang na siya ang ating purihin at sambahin at wala ng iba pa. Dahil mga anak, ikay tsak mapapahamak katulad ng nangyari sa Jerusalem na ang mga tao ay nagtaksil sa ating mahal na Panginoon at sumamba sa mga Diyos-Diyosang gawa ng tao. Ang aklat ni Jeremias ay nahahati sa mga sumusunod. Una, ang pagkatawag kay Jeremias. Pangalawa, mga pahayag ng Diyos sa Juda at sa kanyang mga pinuno ng panahon ng paghahari nina Josias, Jehoiakim, Jehoiakin at Jedekias. Pangatlo, kasulatan mula sa Aklat Talaan ni Baruk, ang kalihim ni Jeremias, kabilang ang iba't ibang pagpapahayag at mahahalagang pangyayari sa buhay ng propeta. Pang-apat, mga pahayag mula kay Yahweh tungkol sa iba't ibang bansa. At ang panglima, apendising pangkasaysayan na nag-uulat tungkol sa kasaysayan ng pagbagsak ng Jerusalem at pagkakadalang bihag sa Babylonia. Si Jeremias ay isang lalaking may malambot na kalooban at labis na nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Hindi niya ibig magpahayag ng kahatulan sa kanila bagamat kinakailangan. Sa maraming bahagi ng aklat na ito ay inalahad niya ang mga hirap ng kanyang tiniis dahil sa pagkatawag sa kanya ng Diyos na maging propeta. Ang salita ni Yahweh ay parang apoy sa kanyang puso, hindi niya ito masugpo. At sabi pa nga ni Jeremias sa ating mahal na Panginoon, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako.
At sumagot ang ating Diyos na buhay. Ang sabi niya kay Jeremias, "Huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito." Ganyan katapat ang ating Diyos na buhay mga anak sa kanyang mga pinili. Kaya mga anak, magnilay-nilay na tayo. Pagsisihan na natin ang ating mga nagawang kasalanan, magbalik loob na tayo sa ating Diyos na buhay hanggat may pagkakataon pa. Narinig mo ang salita na ito ngayon dahil bakit? Ikaw ay tinawag ng ating mahal na Panginoon na magbalik loob ka sa Kanya. Pagsisihan mo lang anak ang nagawa mong mga kasalanan. Pagsisihan mo ito ng taos puso at humingi ng kapatawaran sa ating Diyos na buhay upang sa ganun tayo ay makapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. At ayon sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Amen. Praise the Lord. O di ba mga anak, sabi yan ng ating Diyos na buhay na huwag tayong matakot. Hanggat nasa katuwiran tayo mga anak, hanggat hawak natin ang salita ng ating Diyos na buhay, hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot, lalo higit sa lahat sa pagsishare ng gospel. Dahil yan ang kalooban ng ating Diyos na buhay mga anak. Dahil marami pa talagang uhaw sa mga salita ng ating mahal na Panginoon na gusto din nilang malaman ang katotohanan. Kasi ayon sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Narinig niyo mga anak, kailangan nating humayo. Kailangan nating ipalaganap ang mga salita ng ating Diyos na Ama. Kasi ayon sa Romans chapter 1 verse 16, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat ang magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay." So kailangan natin mga anak mananampalataya sa magandang balita. Mananampalataya tayo sa mga salita ng ating Diyos na Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ayon sa Roma chapter 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." At sa Roma chapter 6 verse 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So mga anak, kailangan nating mananampalataya sa salita ng ating Diyos na Ama. Pananampalatayaan natin ang magandang balita. Pero ano nga ba ang magandang balita? Ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, "Mga kapatid,
Ngayoy ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So mga anak, paniwalaan natin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating katigasan ng ating mga ulo. At siya ay inilibing. At sa ikatlong araw, siya na may nabuhay ng muli. Pero hindi lang doon natatapos mga anak. Kasi meron pa tayong dapat gagawin or meron pa tayong dapat susundin na kautusan ng ating Diyos na Ama bago natin makamtan ang buhay na walang hanggan. Kasi ayon sa Gawa chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Amen. Praise the Lord. Narinig niyo mga anak, bago natin tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, magsisisi muna tayo. Talikuran muna natin ang ating mga kasalanan ng buong puso't katapatan at tayo ay magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen po? So yun lamang po mga anak, to God be all the glory, hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.